Okay, so sabi ko nga po sa inyo mga kapatid nung nakaraan, ang pinakamahalagang Christian duty natin ay yung kilalanin natin ang Diyos natin na sinasamba. Matagal na panahon tayong ignorante about our God, lalo na sa pinanggalingan nating relihiyon. Tinuruan lang tayong lumuhod sa mga Diyos-Diyosan, ulit-ulit na mga panalangin, pero we are totally ignorant about our God. At ngayong tinawag tayo ng Panginoon, dapat hindi na po ganun yon, no? At tayo dapat araw-araw po natin na yan po yung ating ginagawa. Kaya mahalaga sa atin ang pagbabasa ng Bible. Kasi sa tuwing ikaw ay nagbabasa ng Bible, nakikilala mo ang iyong Diyos unti-unti. Lalo na po pag Sunday, kaya pinag-utos siya ng Panginoon na huwag kayong liliban, no, pag Sunday sa gawain ng Panginoon kasi yan po yung inakalaan po yan para lalo mong makilala ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, kasi pag hindi mo kinilala ang Diyos mo, never ka magiging intimate sa Kanya. At kapag yung ikaw, hindi mo kinikilala ang Diyos mo, wala kang takot sa Kanya. At hindi mo siya mapaglilingkuran ng tama. Hindi mo alam paano mo siya iibigin. Hindi mo siya alam paano mo siya paglilingkuran kapag tayo ay naging tamad sa ating duty. So napakarami po ng kahalagahan na bakit kinakailangan mong makilala ng lubusan ng iyong Diyos. Kasi the more na nakikilala mo siya, nakikilala mo rin ang iyong sarili. Kasi why? Tayo kasi reflection niya tayo. So at sa ating pag-aaral, makikita natin yung iba't ibang katangian ng ating Diyos. Yung meron siyang tinatawag na mga incommunicable at communicable attributes. Ibig sabihin may mga katangian ang Diyos natin na sa kanya lang talaga 'yon, ano? At ito hindi natin kayang gayahin. So katulad yung pagiging creator. Tayo may creativity lang tayo pero but we are not a creator. Pwede lang tayong mag-create sa mga bagay na na-provide lang ng Panginoon sa atin sa mundong ito. We can construct building, we can construct yung computer because of the knowledge He has given us. Pero napaka-limited nung ating kayang gawin. Pero siya, talagang He is all-powerful. Tayo may mga power din tayo, may authority din tayo, pero in a limited sense, lahat ng bagay. So, pero may mga tinatawag na communicable, yung kanya mga attributes na nais ng Diyos na tularan natin. Tulad ng kanyang yung kanyang yung katapatan, yung kanyang pagiging mahabagin, yung kanyang pagiging banal, pagiging matuwid. Yun ay mga bagay na pag nakikilala mo siya, ikaw ay napaprompt din na lumakad ka sa ganun kasi ganun talaga tayo dapat. Magiging katulad ka ng iyong Diyos habang kinikilala mo siya, nagiging kalarawan kanya. Kaya ganun po kaimportante itong atin pong ginagawang pag-aaral. So tayo po ay nasa fourth ng session natin about knowing God. At ito po ay napakahalaga. Kasi habang nakikilala mo ang Diyos, lalo mo siyang kinakatakutan. Habang nakikilala mo siya, lalong tumataas ang yung respeto mo sa kanya, yung paggalang mo sa kanya, yung intimacy mo sa kanya, lalo yung na tumitingkad yun. Kaya nga mga kapatid, nasa pang-apat tayo na session ng atin pong pag-aaral about our God. Ngayon naman ay pagtutuunan natin yung salitang infinite and uncontainable. Yun po isa sa mga katangian ng Diyos. Ano po yung ibig sabihin ng mga talatang ito? Kasi for example, madalas nating marinig na ang Diyos natin is infinite. Ano po ba ang pagkakaalam ninyo sa salitang infinite? Kasi diyan po nakatago yung salitang eternal. Pag sinabi mo kasing eternal, pang walang hanggan. So, tayo kasi napaka-limited ng ating mga lengguwahe. Limited yung ating knowledge. Kaya hindi natin siya gaanong ma-express sa atin as a human na ang ating pong orientation sa buhay ay limited lang sa mundong ito. You cannot fully explain what is eternal and infinite kasi iyon po ay katangian lamang ng ating Diyos.
So pag sinabi po nating infinite, ay nauunawaan natin bahagya na ang ibig sabihin He is absolutely limitless. Wala siyang limitations. Yun po yung ibig sabihin ng infinite. Siya ay outside doon po sa human concept of time, space, and matter. He is outside. Tayo kasi, we are bound by time, space, and matter. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Pero He is not bound to it. For example, meron tayong time at ang time natin is limited. Ang ating time can be counted. Pero si God, He is eternal. He is infinite. You cannot count His days. Kaya nga doon sa may Daniel ang tawag sa kanya, the Ancient of Days. Kasi eternal siya. He is infinite. At bagamat kasi siya yung gumawa ng time. Yung time natin ay nasa kanyang kamay. Yung umpisa natin at ang dulo, because He is the Alpha and the Omega. Siguro familiar kayo diyan. Siya yung umpisa, siya rin yung katapusan. So ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo ay naitakda na ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at saka sa kanyang knowledge. Ngayon, tayo ay merong space at nakita natin yung wonder ng space. Napakalawak. Pero He is not bound by space. You cannot say that God ay nasa ganito lang. Si God nasa ilalim din eh. Hindi lang siya nasa taas, nasa ilalim din siya. He is everywhere. 'Di ba? So he cannot be measured. Yan po yung isa sa mga katangian ng Diyos. Ang tayo ay meron tayong knowledge how to measure things. Pero si God, you cannot measure Him. In every aspect, you cannot measure God. Kasi He is infinite, He is eternal, He is, kaya nga sa mga katangian niya na basic na alam natin, unang-una yung salitang omnipotence. Yung siya ay meron siyang tinatawag na kapangyarihan na unlimited power, na walang boundary ito, na kaya niyang gawin ang lahat. Kaya nga yun tinatawag na omnipotence. Ibig sabihin ng omni, all powerful. Yung potence is power. All powerful. Omnipotent. Yan po ang ating Diyos. Unlimited. Limitless ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay kaya niyang gawin at walang bagay na hindi niya kayang gawin. Iyon pong isa sa mga katangian niya. Pangalawa, yung kanyang omniscience. Pag sinabing omni, all at yung science ay ito po yung tumatawag sa kanyang karunungan. Ibig sabihin, all-knowing God. Ang kanyang knowledge is totally absolute. Walang bagay sa past, present, and future na lingid sa kanyang kaalaman. Nasa kanyang harapan ang lahat. Yung past natin, yung present natin, and even our future ay nakalatag yan sa kanyang harapan. Kaya nga kahanga-hanga ang Diyos natin. So pag naiintindihan mo to mga kapatid, ito mga katangian ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kapanatagan sa iyong kaluluwa. Lalo na po sa panahon ngayon na napaka-uncertain, ang lahat ng bagay ay talagang ang dami kinakatakutan ng tao na sa mundong ito. Pero pag nakikilala mo ang Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaalaman, magkakaroon ka ng kapanatagan. Isa sa mga importante rin na kanyang katangian yung tinatawag na omnipresence. So, ang ibig sabihin, si God ay nasa lahat ng dako and He cannot be contained in one location. Hindi mo po pwedeng sabihin na si God ay nasa langit lamang at wala siya sa may baba. He is everywhere. Okay? At He is present. He is present everywhere at all times. Yan po yung isa sa mga kahanga-hangang katangian ng Panginoon. At dagdag pa po yung tinatawag na kanyang eternality. God has no beginning and He has no end. Iyan po ay total contrast sa atin. Tayo may beginning, may end. Si God wala.
Kaya nga po, isa po sa mga major na katangian ng Diyos natin, He is entirely unique. Kaya nga isang malaking kasalanan na gawan mo siya ng rebulto. Kasi pag ginawan mo siya ng rebulto, ang rebulto, tao lang nag-isip niyan eh. At napaka-limited yung kanyang mga katangian na kaya mong ilagay, at pagkatapos nun hindi pa humihinga, may ilong, hindi humihinga, may mata, hindi nakakita, may paa, hindi na makakalakad. So yun po ay isang malaking insulto para sa Diyos. Kaya malaki ang kasalanan ng Roman Catholic dyan sa pagbubunsod niya sa mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapos i-deny nila, sabihin nila, hindi namin tinuturo sa mga tao yan. Bakit ninyo pinagbabawalan yung mga tao? Ang daming mga tao, sila pa yung nag-i-initiate ng mga prosesyon, poprosesyon nila yung Nazareno, yung dead na Jesus. Nakita nyo yung mga, yung ano na yon, yung, hindi sila makakaiwas sa parusa ng Panginoon. Okay, so, ang Diyos natin ay wala siyang umpisa, He has no end, He has no beginning, He is outside our timeline, at sa lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. He created all things for Him and for His purposes. So yan po yung ibig sabihin ng salitang um, infinite God. Yung salita naman na uncontainable ay ang ibig sabihin naman po niyan ay ang Diyos kasi ano siya bukod sa kanyang pagiging infinite, He transcends all human understanding and human measurements, and He is beyond sa kanyang human concept ang Diyos. You cannot contain God, na ang Diyos, hindi niyo napansin yung mga Diyos-Diyosa na ginawa ng mga Hindu, ginawa ng mga Roman Catholic o iba pang mga grupo. For example, sa India, ang Diyos nila ay Diyos na, kasi ang idea nila ng Diyos ay maraming nagagawa, kaya gumawa sila ng Diyos-Diyosa na maraming kamay. 'Di ba? Yun yung reason nun eh. So, bawat mga features na inilalagay nila sa mga Diyos-Diyosan, ganun yung thinking nila. Iba't iba yung idea ng mga tao, lalo sa Greek mythology and Roman mythology and Egyptian mythology. Merong God of the dead, may God of the heavens, may God of life, merong God of war, may God of ganito. Kasi nga, hindi nila kayang i-contain si God into one single idea. Kasi si God talaga, yung kanyang totoong nature, He is uncontainable. You cannot put a limit to Him. You cannot put God into a box. Yan pong ibig sabihin ng uncontainable. So He transcends everything sa iniisip at ginagawa ng tao. You cannot measure Him. Hindi mo po pwedeng sabihin, ay si God, ano lang siya, gumagawa lang siya ng himala nung panahon lang ni Jesus at ngayon hindi na siya gumagawa. No, you cannot do that. He is the same yesterday and tomorrow. Ang Diyos ba nagpaparusa magpahanggang ngayon? Kasi kitang-kita natin yan sa Old Testament. Yes, he do not change. Isa yan sa mga katangian ng Panginoon. Hindi po siya nagbabago. You cannot contain God. Oh Lord, sa Old Testament ka lang kasi ganto-ganto kay, ganto-gantong ginagawa mo ng Old Testament eh. No, you cannot do that. You cannot contain God. Linawin ko lang po yan. Sabi, kaya nga sa may Bible, ito yung tinatawag na the freedom of God. He can do everything He wants and nobody could restrain Him. Sinabi niya yan sa kanyang mga salita. Gagawin ng Diyos ang lahat, everything that pleases Him. Kung nabasa nyo ang Bible, alam nyo po yung sinasabi ko. He can do whatever He wants. He is uncontrollable by outside forces. Hindi kayang kontrolin ang Diyos. He is doing what He pleases. Yan po ang ating Diyos. Uncontainable po siya. Sapagkat siya ay sovereign in power and in knowledge and wisdom. Hindi siya nga kayang i-contain even yung sa mundong ito. Kaya nga sinabi niya doon sa Isaiah 66, anong bahay ang gagawin mo sa Diyos? Siya ang langit, ang langit ay tungtungan ng kanyang trono, ang lupa ay tungtungan ng kanyang paa. Paano mo siya gagawin ngayon ng bahay?
Sabi niya pa nga doon sa mga prophets, ilang hayop ang ihahandog mo sa akin? Ako may-ari ng lahat ng mga hayop. Kahit na sunugin mo lahat ng mga hayop, kulang pa yan kung tutuusin. So nakita mo no, si God uncontainable. Isa yan sa mga mahalagang dapat maintindihan mo. You cannot put a limit sa kanyang being. Amen? You cannot put God into a box. Hindi yung po pwedeng sabihin na ito, ginawa lang ito ni God nung mga panahon lang na yun at ngayon hindi niya nagagawin yun. Mag-ingat ka sa mga ganyang mga theology. Ingat po tayo. Pero despite ng ating mga pinag-uusapan, yung transcendence ng God, yung infinite power of God, yung kanyang limitless na kanyang sovereignty, despite of all these things, ang isa sa mga wonder niyan, bagamat si God hindi mo i-contain. And yet, sabi niya sa Isaiah 66, tumitira siya sa puso ng tao, sa mga taong broken and contrite ng spirit. Wow! Ibig sabihin, si God, bagamat hindi mo siya kayang matarok, and yet, napakalapit niya sa atin. Para bang kung titignan mo siya, parang ang layo-layo niya kasi nasa heaven siya, tayo nasa lupa eh. And yet, He is very close to us. Isa yan sa mga wonder ng ating Diyos. Kaya wag mong tatanungin, Lord, nasaan ka nung nangyayari sa akin yung ganito? He is in you. Never in time na iniwanan ka niya sa ere. Never. Kahit na in the most tragic event ng buhay mo, nandoon siya. Even doon sa mga pinaka-worst na senaryo ng buhay mo, nandoon siya. Never siyang nawala, kapatid. Yan ang isang unawain mo patungkol sa ating Diyos. Amen? Yan po yung isa sa mga kahanga-hangang mystery ng being ng ating Panginoon. Though He dwell in heaven above, He also dwell in the midst of His people. Kaya nga ang tawag nga sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus Emmanuel, meaning God is with us. Amen? Kaya nga tayo mga kapatid, pag naintindihan mo to, yung tinatawag na nearness of God, ang Diyos ay napakalapit. Ang Diyos, naririnig niya lahat ng iyong panalangin. Hindi bingi ang Diyos. Hindi siya bingi. Never. Kaya lang, ano ang sabi niya sa Isaiah? Dahil sa dami ng iyong kasalanan, ibinaling ko sa malayo ang aking mukha. Sinabi niya yan. Hindi naman bingi ang aking tainga para mapapakinggan ko yung panalangin. At hindi rin naman maigsi ang aking mga kamay para abutin ka sa iyong pangangailangan. Ngunit sa dami ng iyong kasalanan, ibinaling ko sa malayo ang aking muka. Yun ang mga katotohanan niyan. Pero hindi nangangahulugan na iniwanan tayo ng Diyos kailanman. Kasi sinabi niya sa kanyang salita, I will never leave you nor forsake you. Kaya nga, pag naintindihan mo ito mga kapatid, magkakaroon ka ng kapanatagan ng iyong kaluluwa. For example, may mga kapatid tayo sa Israel, na binobomba sila ng Iran, binobomba sila ng Hezbollah, binobomba sila ng mga Houthis from Yemen. Grabe yung atake sa kanila, and yet ang Panginoon, iniingatan sila ng Panginoon. God is with His people. Kaya nga, ito po, importante ito na malaman mo. Kunyari, ikaw ay nandoon ka sa may sarangani kung saan lumindol ng malakas. Yes, pati tayo makakaranas tayo ng lindol. Hindi naman sinabi ng Panginoon na ang mga Kristiyano ay exempted sa lindol. Ang mga Kristiyano ay exempted sa super typhoon. Hindi. Wala sinasabing ganun ang Bible. Ang sinasabi ng Panginoon, kasama mo ako. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Kaya ngayon nabuo yung kantang kasama natin ang Diyos. He is very intimate. He is very near. So iyan po natatandaan ninyo, yung salitang the nearness of God. Hindi po siya malayo. Bagamat nasa langit siya,
He is also very close, very near to His people. Actually, sabi nga sa Ezekiel, at the very last chapter, at the very last verse ng Ezekiel, sinabi niya doon, ang kanyang presence is forever na sa kanyang bayan. Hindi yun mawawala, magpakailan pa man. Amen? So, nawa makatulong ito mga kapatid sa atin, especially kung tayo ay dumadaan sa mga time ng desperation, sa panahon ng matitinding crisis ng buhay. Alalahanin mo po ang preaching na ito. Kaya ganito kahalaga ang pag-aaral patungkol sa ating Diyos. Magkakaroon ka ng kapanatagan sa iyong kaluluwa. Ngayon, pumunta tayo sa importanteng subject, no, ng ating pag-aaral patungkol sa ating Diyos. The problem of defining God. Ano po bang ibig sabihin ng defining? Yung alam mo kasi, ang defining kasi, ano yan ikaw yung nagbibigay ng mga attributes sa Diyos. Maliban doon sa revelation ng Diyos sa kanyang sarili sa scriptures. Tatandaan ninyo, kailang natin ito na-explain sa inyo kasi si God mismo ni-reveal niya yung sarili niya sa scriptures. Kaya kami naman ng mga tagapagturo, ay naipapaliwanag namin ito sa inyo ng lubusan. Ngayon mga kapatid, ang mga tao sa yung mga taong mga sumasamba sa Diyos-Diyosan o yung mga gumagawa ng rebulto, sila yung nagde-define sa Diyos nila. Kasi kung ano yung gusto nila, kung ano yung dictation ng isip nila, ng kailang imagination, yun ang gagawin nilang itsura or kakayanan ng kailang mga Diyos-Diyosan. For example, naisip nila, gusto nila yung Jesus na natutulog, o yun. Gusto nila yung Jesus na baby lang, o gusto nila yung Jesus na laging patay, laging nakahiga, kailanman di na bumangon, o yun. Gusto nila yung Jesus na naka-crucifix forever. So, ganun Sila yung nagde-define Sila yung nagde-define ng kay Mary. Sila yung nag-define ng Immaculate Conception. Wala raw siyang kasalanan. Bagamat immaculate si Mary daw ay wala siyang sin mula nung siya ay ipinanganak. So that is a lie. Wala sa may Bible yon. Tao lang ang naglalagay ng mga ganong mga katangian. No? Si Mediatrix of all nations, si Mary daw, siya daw yung tagapamagitan ng lahat ng mga bansa. Kasinungalingan. Wala pong ganon. Tatandaan ninyo, si God ang nagde-define ng kanyang sarili, hindi tayo ang nagde-define sa ating Diyos. Ngayon, lalalim pa po tayo sa larangan ito ng discussion. Ano po ba ibig sabihin kasi ng defining? So, to define is to limit and to comprehend. Ibig sabihin, patungkol sa Diyos, pag tayo ang nag-define sa Diyos natin, nililimit mo yung kanyang kapangyarihan. Nililimit mo kung sino siya. 'Di ba? Tignan niyo yung paano gumawa ang mga tao ng mga rebulto. Kunyari si Mary, lalagyan nila ng maraming brilyante sa ulo. Kunyari may sinag, ganun, may mga kislap-kislap, naglalagay sila ng mga diamond, dadamitan nila ng puro mga diamante, ganun, para magmukhang marangal. Actually, you are limiting God. Pag ginawa yan ng tao. Kaya nga hindi advisable na gagawa ka ng rebulto. Ang rebulto kasi ay nililimit mo. Yung Diyos mo, yung inakala mong Diyos mo, ay nililimit mo yung kanyang kapangyarihan. Yan po yung totoong philosophy behind idolatry. At you are trying, ang defining God is you are trying to comprehend Him. Ang Diyos mahirap mong maintindihan. Napakaliit lang ng isip ng tao para maintindihan mo ang Diyos. Ang Diyos, sabi ko nga natin kanina, ang Diyos is limitless. You cannot bound Him in your comprehension, in human comprehension. He is always beyond. He always transcends. How can you understand God fully, exhaustively? You cannot. You cannot do that. Kasi He is God. From the moment you define Him, and from the moment na in-explain mo siya fully, then, ikaw na mismo, Diyos ka na. Kasi, kaya mo na siyang i-explain ng fully Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid,
yung aming pong explanation about God is limited only sa kanyang how He revealed Himself in the Scriptures. Hanggang doon lang. Pero He is beyond sa mga kaya naming ipaliwanag. We cannot confine God sa aming mga explanation. Bagamat totoo yung aming mga explanation, yun po yung hango rin sa kanyang mga revelation sa kanyang sarili, pero we cannot fully, exhaustively explain who God really is. We cannot. Kasi ang kanyang knowledge, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kayang gawin is far, far beyond sa kaya nating i-explain. Kaya nga, alam nyo ba kung ano ang langit? Sinabi ni Apostle Paul ito, ang langit you cannot explain. What is heaven? Kasi si Apostle Peter, dinala siya doon sa tinatawag na third heaven eh. No, yung human words ay is not permitted to explain what is in heaven. Kaya pag merong sa inyong nagsasabi na namatay siya, napunta daw siya ng heaven, o natulog siya, dinala daw siya sa heaven, or ganito, dinala daw siya sa heaven, huwag ka nang maniwala. Pag sila ay nag-start na mag-explain na ganito sa heaven, ang mga halaman umaawit, number one na yan na, no? Kasi nungalingan na yan. Kasi you cannot explain what is heaven in human language or human comprehension. Amen? Tatandaan nyo mga kapatid, tayo ay tao lamang. Ang kaya mo lang i-explain ay mga bagay na makamundo lang. Walang sino man sa atin ang nakapunta sa langit except Apostle Paul na dinala siya doon and he is not allowed to explain what is in heaven. Linawin ko lang po yan. Kaya wag kayong papaniwala, no? So nagsasabing, alam mo, nakita ko ang Diyos, nakita ko siya ng ganito, nakita ko ang langit, nakita ko yung mga ganito, ay wag ka naman niniwala kagad doon. Okay? So, to define is to limit and to comprehend, and it is an attempt to comprehend God. Yung Diyos na incomprehensible ay tinatry mong i-comprehend siya. Okay? God is both infinite and incomprehensible. Ano po ibig sabihin ng infinite? He is far, 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 far beyond sa ating human language and human comprehension. Kaya nga, yung salitang transcendence of God is very important yan. He transcends sa ating human capacity. Pangalawa, He is incomprehensible. May intindihan mo lang si God doon sa mga area lang na papaano niya inihayag yung kanyang sarili. At sapat na yun mga kapatid. Sapat na yun. Sufficient enough na yung mga revelation ng Diyos sa kanyang sarili para tayo ay matutong matakot at mamuhay at maglingkod sa kanya. Sufficient na yun. Hindi mo na kinakailangang mag-speculate ka pa. Siguro ang Diyos ganito. Kaya diyan pumapasok yung mga mysticism. Yung mga kuro-kuro, yung mga haka-haka. Kita mo ano yung ginawa ng ng mga Mormons? Naghaka-haka sila na ang Diyos daw ay dati lang siyang tao, tapos naging Diyos siya dahil sa kanyang mabubuting gawa, at nagkaroon siya ng maraming mga celestial na mga children. Isa na doon si Satan, isa na doon si Jesus Christ. So nakita nyo, no? Yan po yung mga mysticism na ginagawa-gawa kapag ikaw ay nag-go beyond doon sa revelation ng Diyos sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, kung ako sa iyo, contain yourself doon lang sa revelation ng Panginoon. Huwag kang lalabas doon. Outside sa kanyang revelation. It is for your own good. Okay. Tatandaan niyo ito. A definable God is not God at all. Pag ang tao, kaya niya nang i-define ng Diyos, hindi na siya God. Kasi ang mas God pa nalalabas ay yung nag-define sa kanya. Because God is undefinable by men. By no means. Naintindihan niyo po? Okay. So magbibigay po ako sa inyo ng isang malinaw na konkreto na example sa may Bible. Siguro naman familiar kayo dito sa may eksenang ito, na kung saan si Moses ay tinawag ng Diyos sa may Mount Sinai
at doon na-encounter ni Moses yung burning bush bago siya sinugo doon sa Egypt na palayain ng kanyang bayan. Okay, ito po yung tagpo. Ngayon, so kung babasahin ninyo yung Exodus 3, makikita nyo doon yung umpisa, papaano na-encounter ang Diyos, at hanggang sa dumating sila sa yugtong ito. So doon, sinabi doon ng Panginoon na isusugo kita sa Egypt. Ngayon, siyempre si Moses, hindi niya pa kilala talaga ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Actually, ang kanyang sa kanyang orientation sa Egypt, nakilala niya ang Egypt na marami mga Diyos-Diyosan. Pero yung totoong Diyos, hindi niya pa talaga nakikilala. Only this time, ang Diyos ay magpapakilala sa kanya. So nagsabi si Moses, Panginoon, isusugo mo ko sa mga sons of Israel sa Egypt kasi magtatanong po sila. Ang sasabihin ko, the God of your fathers has sent me to you. Now, magtatanong sila, anong pangalan niya? Gano'n. Kasi tayo mga tao, ano, ano tayo no? Lagi tayong may pangalan. Kasi yung pangalan kasi it is a definition, no? We are defining a person or animal through name. Tatandaan niyo po yan. So tayo, sanay tayo, ano ang pangalan? Kasi lahat ng mga Diyos-Diyosan may pangalan. Lahat ng tao may pangalan. Sino yon? Sino yung God of your fathers has sent me to you? Sino yon? Ngayon, ano po ang sasabihin ko sa kanila kung sakaling magtatanong sila kung sino po kayo na nagsugo sa akin? Siyempre, nandoon yung mga pagdududa ng mga tao, paniniguro. So kaya tinanong ito ni Moses, ano pong sasabihin ko sa kanila, Panginoon, kung sakaling magtanong sila ano ang pangalan mo? Ngayon, listen very carefully ha. Tignan ninyo yung sinagot ng Diyos. And God said to Moses, I am who I am. Ang tanong ko, is that a name? Pangalan ba yan? Saan mo nakita sa entire Bible na inulit itong ganito? Na in-address ng mga propeta o in-address ng mga apostles o in-address ng sino mga godly men may Bible na tinawag niya ang Diyos na I am who I am. Saan? Only in this part lang. Nagtatanong si Moses ang tanong ni Moses, Lord, ano ang pangalan mo na sasabihin ko sa kanila? Ang sinagot ng Diyos sa kanya, I am who I am. Di ba? Ang siguro si Moses talagang napapakamot siya ng ulo. Kasi alam niya naman ang ibig sabihin nun eh. Pero hindi niya pa naunawaan talaga kung ano ibig sabihin nun. Kasi sa kanya, na ang nasa mindset ni Moses, kailangan niya ng pangalan. Pero how can you give God a name? How can you limit God? Sabi nga natin kanina, God is limitless. You cannot contain Him, even in a single name. Kaya nga, sa may Bible, minsan mag-research kayo, madalas yung ma-encounter, ano ang pangalan ng Diyos? He is Jehovah Jireh. He is Jehovah Shalom. He is Jehovah Rapha. He is Jehovah Nisi. Pero balikan nyo yung mga kwentong yun, mga kapatid. Iba't ibang tao ang nagsabi nun eh. For example, si Abraham, tinawag niya si God, yung lugar na yun na Jehovah Jireh. Kasi nag-provide si God ng ram para maligtas yung kanyang anak. Di ba? Nag-provide si God ng sacrifice na siya rin ang nag-require. So, ang ibig sabihin doon, kunyari sila Joshua, nagtagumpay sila against the Amalekites sa surprise attack na ginawa ng Amalekites. So, nagtagumpay sila, tinawag nila yung lugar na yun na Jehovah Nisi. So, ibig sabihin, ang Diyos ang tagumpay. So yun, yung mga pangalan na yun, mga kapatid, ay lumitaw yon sapagkat doon nila nakilala yung isang bahagi ng katangian ng Diyos. Isa lang yun sa bahagi. Hindi yun yung absolute name ni God. Yun ay bahagi lamang, nakilala nila ang Diyos na bilang Jehovah Jireh, bilang Diyos na nagpapagaling, bilang Diyos na nagbibigay ng tagumpay, bilang Diyos na ganto-ganto. Yun ay mga bahagi lamang a piece ng kung sino talaga ang Diyos. Pag samahin mo man lahat ng mga papaanon ng tao na kilala nila ang Diyos sa gantong paraan,
ay kulang pa rin to describe who really who God really is. Kulang pa rin. Insufficient. Not enough to explain who is God. Kaya nga ang sabi nga rito ni I am who I am. Ang tanong ko nga dyan, is that a proper name? Alam naman po ninyo kung ano ibig sabihin ng proper name. Amen? Hindi po yan Di ba? And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Nung pumunta nga si Moses doon, hindi naman sinabi, sinusugo ko ni I am. Hindi na ganun Kailan naman din sinabi ni Moses na ganun. Pero tatandaan nyo to, si God ay personally na nagpapakilala kay Moses sapagkat i-reveal ni God ang sarili niya kay Moses kasi siya yung leader na inappoint ng Diyos na magli-lead ng kanyang bayan palabas. So kinakailangan niya nagpakilala ng Diyos sa kanya. Na ang ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi po yan pangalan niyang I am who I am. Kung ano mo ngayon sa may sa Tagalog ako ay si ako nga. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Ako yun 'Di ba? Ganun yun It is not a name. But God is describing himself, introducing himself na kung sino talaga siya, nire-reveal niya. Actually, ito ay kanyang attributes. Kasi hindi mo siya po pwedeng sabihin na si God, Diyos, ikaw yung Diyos na nagpapalaya, hanggang doon lang. Diyos, ikaw yung Diyos na ng digmaan kasi tinalo mo yung mga Egyptians. You cannot confine God in that name. So therefore, itong salitang I am who I am is not it is not a name. Tapos ito na po yung mas binigay niya. Mas ito na yung ginagamit natin ngayon. And God furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, ito na. Ito na yung sasabihin mo sa Israel pag nagtanong sila, what is my name? The Lord, yan na. The Lord o Yahweh, no? The God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. So iyan na yung ginamit ni Moses from mula noon. Yahweh. Kaya familiar tayo dyan. Kasi yan ay tinatawag yan na tetragrammaton kasi puro consonant po yan, wala po yung vowel. So hirap tayong basahin yan. Kaya ang ginawa ng mga tao, naglagay para lang mabasa natin, naglagay sila ng mga vowel. So ang isang problema kasi sa sa Hebrew language, ang Y at saka J is the same. Tatandaan po natin yan. At ang W at saka V is the same. Kaya nga, sa mga Jehovah's Witnesses, naglagay sila ng E after ng Y, O after ng H, at A after ng W or V. Kaya lumabas na Jehovah o Jehovah. Sa atin naman, ang nilagay ay naglagay tayo ng A, Ya, tapos we, I. A tsaka I. So naging Yahweh, nabasa natin ganon. Alam ng mga Jehovah's Witnesses na parehas siyang totoo kasi they are fully aware of tetragrammaton na wala yang vowel. Kaya hindi nila kayang kontrahin yan. Kung Jehovah, tinatawag nyo si God na Jehovah, that's good. Pero pwede ba namin tawagin si God na Yahweh? Sang-ayon silang dyan. Kasi alam nilang tetragrammaton yan. Kaya lang nila hindi ginagamit yung salitang Yahweh, mas prepare nila yung Jehovah kasi yun ang pangalan ng religion nila. Yun. Ganun lang po yun, mga kapatid. Pero si God, ang ipinagamit niya na actually this is not a name. Even yung Lord is not a name. Yan po ay title, honorific title, respectful title ng kanyang sovereignty. It is a title na yan po ay title ng sovereignty ng Diyos. It is a title ng kanyang ultimate rulership sa buong daigdig.
At iyan po ay title ng kanyang pagiging source of all power and authority. Yan pong ibig sabihin ng Lord. Sa Bible, sa English translation ng Bible, pag kayo po ay nagbabasa ng Bible at na-encounter nyo yung Lord na puro caps lock, Yahweh po yon ang ibig ang Hebrew original translation ng Yahweh po yon. So, pag nakita nyong small letter, yung ibang mga Lord, ibig sabihin, ordinaryong Lord lang yan. Maaring Lord yung King, yung Prinsipe, Lord, yung mga ganito. Master, Lord, ganyan. Pero yung Lord na yan is a title of the triune God. Ang ibig sabihin, si God the Father is Lord, si God the Son is Lord, and God the Holy Spirit is Lord. Pare-parehas po silang tinatawag na Lord. Kaya hindi lang po Lord dyan si God the Father. Maling-mali dyan si Ed Lapis eh. Yung pinasama niya yung pangalang Lord. Hindi siya nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Nag-broadcast pa siya noon sa teaching. Tinuligsa siya ng lahat ng Kristiyano eh. Sa buong Pilipinas, tinuligsa siya. Kasi sabihin mo na yung Lord na yan ay evil yan kasi siya yung nag-uutos ng ganito na pumatay ng ganto, ganto, ganto sa Old Testament. At si Jesus Christ ay ang pangalan niya isa ganto, ganto. So, hindi niya alam ang Biblia, hindi niya alam yung mga Hebrew language. Kaya very popular siya sa Pilipinas, at yun yung naging downfall ni Ed Lapis. Okay. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin yan. Ang ibig sabihin niyan, kaya nga ang ating Diyos is one Lord. Kasi pare-pareha silang Lord. Pare-pareha silang God, no? But three different persons. Okay, yan po yung ating Diyos yan po yung pagpapakilala ng Diyos sa kanyang salita sa scriptures. Okay, so mula noon, yan na po yung pangalan na ginamit nila. Kaya nga sabi ng Diyos kay Moses, "This is my name forever, and this is my memorial name to all generations." Kaya nga, magpahanggang ngayon ang tawag natin sa kanya Yahweh or Lord. Parehas lang po yon mga kapatid. Okay? Kung tawagin mo siyang Yahweh, walang problema. Kung tawagin mo siyang Lord, walang problema. Even yung salitang Jesus o Yeshua, wala rin pong problema kasi yun po yung Hebrew translation ng salitang Jesus. Okay. So wala po tayong problema sa mga ganon. Okay. So ngayon, sabi nga natin, God cannot be defined. And once you define God, it means yung tao na nag-define sa Diyos, siya na ang magiging Diyos at si God, hindi na siya magiging Diyos. Kasi nag-define mo siya eh. He is undefinable. Tatandaan niyo po yan. To name is to define. Uulitin ko. Names are definition. Okay? Naalala niyo yung salitang, kaya nga sa may Bible, mapapansin niyo lahat ng pangalan sa Old Testament ay may mga meaning. Diba? Katulad ng Judah, praise. So yung mga ganyan. Isaac, laughter. It is a definition. Okay? Ikabod, ibig sabihin, the Spirit of the Lord departed. Ganon. May mga meaning yung mga pangalan. Kasi iyon yung definition ng tao. Binabase nila yan sa karanasan nila kung paano nila na-encounter si God sa mga panahong iyon. So, a brief description of His creatureliness and its limitation. So, iyan po, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-define, ang kaya mo lang i-define ay yung mga bagay lang sa ibabaw ng daigdig. Sa larangan ng mga creatures. Kaya nga rito, no, it is a brief description of creatureliness. Kaya nga, para lang sa akin, it is not proper na pangalanan mo ang mga hayop ng pangalan ng tao. Kasi ang pangalan ng tao may dignity eh. Ang mga hayop, nung unang panahon, ang pangalan ng mga hayop ay kung ano yung description niya. Spotty, thunder kasi malakas siyang tumahol, whitey, blacky, di ba? Yung kung ano yung kanyang features. Ngayon, ano nang ginagawa ng tao? Yung pangalan ng mga hayop, yung mga tao, pinapangalan na rin sa hayop. Worse pa nga, pinapangalanan pa nilang Jesus eh. Di ba?
Biro mo ang Diyos papangalanan mo sa ganung hayop, hindi po siya proper mga kapatid. Kaya balikan po natin yan. Kung may pusa ka, huwag mong pangalanan ng pangalan ng tao. Pangalanan mo yan ng ano, okay? Kung ano yung description ng hayop. So, name is a definition, it is a limitation. Okay? Tatandaan niyo po yan. The name of God is not a name, not even a description, but a statement of God's incomprehensibility. Mahirap maintindihan. Pag sinabi mong I am who I am, ano pong ibig sabihin nun? Siya yun. Siya yung Diyos na mahabagin, siya yun. Siya yung Diyos na humahatol, siya yun. Siya yung Diyos na nagpapalaya, siya yun. No, you cannot confine Him. Siya lahat yun. Walang specific na name na po pwedeng mag-encapsulate sa lahat ng katangian ng Diyos. Kaya nga po yan, incomprehensibility. God is both infinite and incomprehensible. Ibig sabihin, He is limitless, existing entirely outside the constraints of space, time, and physical measurement of human. Okay? Kaya nga yung salitang I am who I am, ang ibig sabihin niyan, He is the source ng lahat ng bagay, and also He is the one who define all things. Hindi tayo ang magde-define sa Diyos, kung hindi siya ang magde-define sa atin. Huwag po nating babaligtarin yan. So God's refusal to define Himself means that He was and is beyond human comprehension. Yun po talaga ang ano doon. So yung revelation niya kay Moses na I am who I am, or I am that I am, it is the statement na siya yung source ng lahat ng bagay and the definer ng lahat ng bagay. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? He governs and He is not governable by man. Yan po ang mga ibig sabihin niyan. He is not definable because as Lord and Creator, all things are made and defined by Him alone. Amen? You cannot govern God. It is God who governs us. You cannot define God because He is the one who defines His creatures. Okay. So, ang isang magandang ano diyan ay yung ang ibig sabihin ng I am who I am, or He is who He is, or I shall be what I shall be. So, gagawin ng Diyos kung sino man siya. Ano man yung gusto niya. So, yan po yung mga angkop na explanation sa title na sa ano na yan na I am who I am. It is definitely not a name, but a description ng kanyang attributes, yung mga kaya niyang gawin. He is the ultimate uncreated being. He who is Jehovah or Yahweh. The God Almighty, the sovereign ruler of the whole creation. He is self-existent and self-sufficient. Nag-i-exist siya by Himself. He doesn't need the assistance or aid of man. He is self-sufficient. Hindi yung katulad sa Greek mythology tsaka sa Roman mythology, pag hindi mo na kinikilala ang Diyos na yon, yung Diyos na yon na ang kailang mga Diyos-Diyosan ay magsicease to exist na. Ang Diyos, He doesn't need man to exist. He is self-existent and He is self-sufficient. Hindi tayo ang nagsusustain sa Diyos. Siya ang nagsusustain sa atin. He doesn't need anything. Tatandaan po natin yan. He is omnipotent. He is omniscient. He is unchangeable in all His promises, infinite and eternal God who created all things and sustains all things in this universe. He is the absolute determiner.
of all things. Siya yung nagdedetermine kung anong mangyayari sa bawat panahon. And He is the Lord of all history of humankind. Lahat ng kasaysayan ay kasaysayan ng kung sino ang Diyos. All created being is revelational of Him, but nothing could define Him. Tatandaan ninyo. Okay. So si God ang nag-reveal ng lahat ng bagay. Okay, so God's revelation of Himself. God manifests His being and nature in His self-revelation in history. Kaya nga, self-revelation. Tatandaan niyo po yung mga word na yan. Si God ang nag-reveal ng kanyang sarili sa atin. And supremely in His written word and in His incarnate word. So, nai-reveal kung sino ang Diyos pamamagitan ng kanyang written word, the scriptures, and the incarnate word, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. God's revelation is His only name man can know. Wala nang ibang name. Kunyari, pag sabihin nila, ang pangalan niya is ang pangalan niya is Allah. Walang ganon sa may Bible, mga kapatid. Kaya do not accept those things. Huwag kayong papayag na sasabihin nila pare-parehas lang ang Diyos natin. Never. Never po yan, mga kapatid. He is the Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And this is His name forever, His memorial name to all generations. Okay, so purihin po ang Panginoon. At dito po tayo magwawakas, mga kapatid. Uulitin ko po ito. Mahalaga ba sa inyo itong pag-aaral na ito? Kasi, sabi ko nga po sa inyo kanina, yan po yung utmost na duty ng every Christian, yung kilalanin niya kung sino ang kanyang Diyos na sinasamba. At ano ang benepisyo sa ating pag kinikilala mo ang Panginoon? Ano magiging benefit sa atin? Unang-una, makikilala mo ang Diyos at makikilala mo kung sino siya. Makikilala mo ang kanyang kapangyarihan. Makikilala mo ang kanyang mga pangako. Makikilala mo siya bilang isang tagapagligtas. At kaya ikaw ay magkakaroon ka ng kapanatagan ng iyong kaluluwa pag nakikilala mo siya, nakasama mo siya sa lahat ng panahon. Ano pa po ang mga benepisyo ng pagkakilala sa Panginoon? Ikaw ay magkakaroon ng malalim na pagkatakot sa Kanya. At diyan na magi-start na ang pagdaloy ng pagpapala sa buhay mo. Tatandaan nyo, pinagpapala ng Panginoon ang lahat ng may takot sa Kanya. Ano pa po ang mga benepisyo? Ikaw ay, habang nakikilala mo siya, ay nagiging katulad mo siya. Actually, iyon talaga ang ultimate na purpose ng Panginoon. Kasi ang tao ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Ang tao ay ginawa siya para i-reflect ng tao kung sino ang kanyang Diyos sa ibabaw ng daigdig. Kaya lang nung bumagsak siya sa kasalanan, nawasak yung image na yun ng Diyos sa atin. Napalitan yun ng image ni Satan. Sa redemption, muli tayong ibinabalik ng banal na espiritu na muli mong kilalanin ang Diyos para makabalik kang muli sa larawan niya at mai-reflect mong muli kung sino ang Diyos sa ibabaw ng daigdig. Kaya ito pong ating pong ginagawang pag-aaral sa Diyos ay hindi lamang po ito para pangdagdag ng ikaw ay maging madunong at yumabang dahil ang dami mong alam sa may Bible. Hindi po ganun ang purpose natin. Ang purpose nito is very personal. That you may know your personal God. Kasi yan ang pinakanais ng Panginoon. He wants you to be near to Him. Nais niya na ikaw ay mapalapit sa Kanya. Ikaw ay maging intimate sa Kanya. So that your prayer may affect itong mga katotohanan ito. Magiging very intimate ka rin sa Kanya. Magre-rely ka na sa Kanya sa lahat ng pangako niya na ang lahat ng pangako niya ay totoo. Ang Kanyang kapangyarihan ay maaasahan. Ang Kanyang pagliligtas ay laging available. So iyan po, mga kapatid, ang ilan lamang
sa mga katotohanan na sinasabi ko na kahalagahan kung bakit kinakailangan natin na kilalanin ng ating Diyos. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon sa maikling pag-aaral na ito at tayo pong lahat mga kapatid ay yumuko at tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong walang hanggang kapangyarihan sa aming buhay. Salamat o Diyos sa pagpapakilala mo sa amin. Salamat Ama, sapagkat merong kaming Diyos na lagi naming kasama, ang Diyos na pinagmulan namin, kung saan, O Lord, nilikha mo kami bilang iyong larawan. Pagpalain mo nawa ang bawat nakikinig, at nawa mapakinabangan nila ang lahat ng katotohanan ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. That they may be very close to you and very intimate, O Lord God, sa iyong banal na presensya. Sapagkat wala ng pinakamagandang blessings, O God, na tatamasahin ng tao kung hindi ang lahat kami ay makapasok sa banal mong presensya. Lord, bigyan mo po sila ng pangunawa tungkol sa kahalagahan ng iyong presensya sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, paki-open po ang inyong pong mga camera. Okay? Kanina po ay meron